Mr. President, distinguished colleagues, I rise today on a matter of national urgency, one that touches every Filipino household, every commuter, every farmer and fisherman, every worker, and every enterprise that depends on the lifeblood of our economy, fuel. We all know that Republic Act number 8479, or the Oil Deregulation Law, was enacted to promote competition, ensure a steady supply of petroleum products, and ultimately protect the interests of the Filipino people. Ngunit sa paglipas po ng panahon, malinaw na may kakulangan o tila may mali sa implementasyon nito. Isang problema na sumisira sa tunay na layunin ng batas, ang kawalan ng transparency sa presyuhan ng produktong petrolyo sa mga gasolinahan. Ito po ang nais tugunan ng Senate Bill number 641 ni Senator Win Gatchalian at ng inyong lingkod. This measure, Mr. President, does not seek to dismantle the regulation per se, nor to interfere with legitimate business operations. Sa halip, layunin itong palakasin accountability sa pamamagitan ng transparency o kalinawan sa presyuhan ng produktong petrolyo sa bansa. Sa kasalukuyan kasi, hindi required ang mga oil companies na ibunyag ang detalyadong batayan ng tunay na halaga ng kanilang imported fuel. And because of this, Mr. President, the government, more importantly, the Filipino people, are left in the dark. Nakikita natin ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis sa mga gasolinahan. Ngunit tila walang malinaw na basihan na naintindihan ng taong bayan. Oo nga't may digmaan po ngayon na nagaganap sa Middle East, pero dahilan ba ito para sumirit agad sa higit 100 piso ang bawat litro ng krudo, ilang araw pa lang ang gyera doon? Tila tayo lang po, Ginong Pangulo, ang bansa sa Asia na tumaas ng halos 50% ang presyo ng petrolyo sa ating mga gasolinahan. Hindi rin po malinaw ang paliwanag ng mga oil companies na kapag tumaas ang presyo ng petrolyo sa world market, kinabukasan ay kailangang itaas na rin ang presyo ng petrolyo sa ating mga gasolinahan. At kapag bumaba naman ang presyo ng petrolyo sa pandaigdigang kalakalan, kapiranggot lang ang rollback ng petrolyo sa bansa at hindi na balik pa sa dating presyo nito. Bakit po ganoon? Kaya dapat nating itanong, are these price adjustments truly reflective of global market trends? O pinapataas lang nila kumita ng mas malaki at ang papasan ay ang mga mamamayan? Senate Bill number 641 provides a concrete answer. Sa ilalim ng panukalang ito, binibigyan ng mas malinaw na kapangyarihan ng Department of Energy, alinsunod sa mandato nito upang puwersahin na ang oil companies na ilatag ang actual cost ng kanilang imported fuel, kasamang acquisition costs, freight charges, taxes at iba pang components na bumubuo sa presyo ng ating mga gasolinahan. With this authority, the government will finally have the tools to scrutinize pricing structures and determine whether the increase are justified or whether they impose an undue burden on Filipino consumers. Sa madaling sabi, Ginong Pangulo, maaari nang makialam at may say na ika nga ang pamahalaan sa presyuhan ng petrolyo sa bansa. Let me be clear. This is not about punishing the industry. May malinaw na safeguard ang panukala. Pinoprotektahan ang confidential at proprietary information ng mga kumpanya habang binibigyan ng pamahalaan ng sapat na kakayahan upang gampanan ang tungkulin nitong bantayan at ipagtanggol ang kapakanan ng mamayan. Transparency is about protecting the public. It builds trust. It ensures fairness and it prevents abuse. Sa pagtaas po ng ating cost of living, bawat piso ay mahalaga. Kapag tumaas kasi ang presyo ng langis, tiyak, natataas ang pamasahe, ang presyo ng pagkain, kuryente at iba pang pangunahing bilihin. At gaya ng nakasanayan,
ang pinakaapektado ay ang ordinaryong mamayang Pilipino. We cannot allow this practice anymore to continue in a sector that is so vital to our national welfare. Colleagues, this bill is a step forward restoring balance between free enterprise and public accountability, between profit and protection, between deregulation and responsible governance. Bilang co-author ng panukalang ito, nakikisa ako sa principal author na si Senator Win Gatchalian sa pagsulong ng Senate Bill number 641. And I respectfully urge this chamber to likewise support this measure para matiyak natin na ang sistema ng presyuhan ng gasolina sa ating bansa ay mas malinaw at mas makatarungan sa bawat Pilipino. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo.